So ngayong araw po mga amigo ay kinausap ko si Sandra at aayusin po yung may aayusin po kay Sandra at yun po yung kanyang passport. Magandang tanghali po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Mainit na tanghali po sa inyong lahat. Ayan po ang mga bata po ay nakagaya. Nakagaya ang mga bata. Diba? Kami po ay aalis ngayong araw. Tumawag sa akin si Sandra. Alas 12 mahigit ng tanghali at hindi ko nasasagot. Tapos nung umaga meron pa din siyang miss call. Hanggang kahapon meron siyang miss call, hindi ko nasasagot. So ngayon, nung hapon ay nag-message siya sa akin, nasabi sa akin, Kuya Raul, pupunta ako dyan kila mama at dyan ako titira, sabi niya. So alam ko naman niya yun, alam ko na. Parang sinasabi lang niya sa akin na babalik na siya dito. And then mga amigo, kung naaalala niyo po, si Tanya, si Tanya po, isa po siyang Afrikana na nasa Pilipinas na nag-aaral sa Lyceum. Ganito po ang istorya niyan mga amigo. So, pasensya na po, tapos ako at medyo pagod pa ako, galing akong trabaho niyan. Dumiretso kami sa may sentro, may binili po kami. So, si Tanya po ay nasa Pilipinas. Ang kwento po ng nanay ni Tanya, na si Patu, ay siya po ay dati nasa may Espanya, pumunta sa Pilipinas kasama ng kanyang kaibigan at nag-aral ng English. So, sinabi ni Patu na si Tanya ay nakagraduate ng kolehiyo ngunit hindi marunong mag-English. So ang nangyari po ay from Espanya, nagpunta po siya sa Pilipinas at kasama niya po yung kanyang kaibigan na nagtatrabaho doon. So nagustuhan ni Tanya ang Pilipinas at ngayon ay 6 months siya na nandun at nag-aral po siya ng English. So wala siyang kalam-alam. Malaki na siya, halos kaedad ni Sandra. Wala siyang kalam-alam sa English, nagpunta sa Pilipinas. So basta ganun po. Litong-lito ako sa pagkukwento. So kwento na po, si Tanya nagpunta sa Pilipinas, walang kalam-alam sa English at Spanish lang. So nag-aral siya ng English for 6 months at ngayon napakagaling na po niya mag-English. So nag-start si Tanya sa English from A, B, C, D, ganun, lahat talaga. So for 6 months nakakabilib siya, nakakabilib at matalino. At nung kinausap ko siya, tinanong ko kung marunong siya mag-English. Oo daw, ang galing daw niya. Kinausap ko siya, ang galing niya mag-English. At pati pag-message, pati sa usap, conversation, ang galing niya. So, madalit salita po mga amigo, iniisip ko about kay Sandra. Matagal niya nitong sinasabi niya sa akin na gusto niya pumunta ng Pilipinas at makapag-aral. So, si Sandra po ay matatapos na ng high school at magka-college na. So, naisip ko kung dati, sabi ni Tia Cesa, kahit daw mag-kinder si Sandra, okay lang. O yung mga anak ni Chamame, lahat ng mga anak ni Chamame, ay pumasok, basta matuto lang mag-English. So, nagkaroon ako ng hope o pag-asa na pwede pala kay Sandra yun. Na after ni Tanya matuto na 6 months sa English, ay pwede rin kay Sandra yun. So, after nito ay nagka-college na si Tanya. At ngayon si Sandra ay ganun din. So, kung mangyayari kay Sandra yon ay posible po na makapag-college agad si Sandra. So, ang haba ng kinuwento ko, pero basta ganun po yun. So, ngayong araw pa mga amigo ay kinausap ko si Sandra at aayusin po yung may aayusin po kay Sandra at yun po yung kanyang passport. So, sa lahat po ng anak ni Tia Celsa, nakikitaan ko po talaga na masipag mag-aral si Sandra. So, I think magiging okay si Sandra sa Pilipinas kapag natutong mag-English at makapag-aral ng college. So, by next year po, mga amigo, kapag naging okay na po ang sitwasyon ni Tia Celsa, plano po natin na si Sandra po ay papuntahin sa Pilipinas kasama si Nena. So, ganun po mga amigo ang napag-usapan namin ni Sandra kanina. At matagal niya na sinasabi sa akin to na, Kuya Raul, gusto ko sa taga sa Pilipinas. Gusto ko kasama sila mama. Ngunit si Tia Celsa ay kontra. Ang sabi niya, unahin muna niya yung mga kapatid niya na maliliit.
So, ngayong araw po mga amigo ay kinausap ko si Sandra. Sabi ko pumunta ka dito. Galing siya sa eskwela ha, sa eskwelahan. Pumunta, sabi ko sa kanya ay pumunta ka dito at mag-uusap tayo. Ay Sandra, buenas tardes, no? Sí, escucha, no? Antes tú has dicho tú quieres ir a mi país, ¿sí o no? ¿No? Después, ahora, esperar. Cuando todo tu hermano y hermanita estudiar bien, después tú vas allí. ¿Entiende? No? So, sabi ko kay Sandra, mag-wait lang siya na mag-aral yung mga kapatid niya at maging okay sila doon, and then si Sandra ang papupuntahin natin sa Pilipinas para makapag-aral. So nagkaroon ako ng pag-asa at nagkaroon ako ng kay Tanya sa nangyari sa kanya na after 6 months natuto mag-English at ngayon nasa college po siya sa Lyceum. So ngayong araw po mga amigo ay sinabi ko kay Sandra, mag-usap kami at Sandra, no? Ahora vete coger identidad, no? Sabi ko sa kanya, kumuha siya ng national ID. Kailangan niya kumuha ng national ID para sa passport. Lunes, no, vete coger identidad, no? Después de identidad. No identidad. Identidad. Trato de nacimiento. Sí, después identidad. Sí, por eso yo quiero identidad para coger pasaporte. Esto mes tú vas allí para coger pasaporte. Y tú, y también nena. ¿Entiende? Ayan. ¿No? ¿Tú entiendes? Yo hacer antes estatus de nacimiento. Sí. Después identidad. Identidad, después pasaporte. So, una po, ang kukunin po niya ay birth certificate, pagkayari po ay yung national ID, tapos po yung passport. No? Tú sabe, Sandra, no? Yo explicar esto. Hay una guineana, nombre Tanya. ¿Tú sabe Tanya? Tanya, esto, vivir donde mami Chiqui, casa, cerca de mami Chiqui. Tanya negrita. Tanya, su mamá Patu, tú sabes, ¿no? Ahora, ¿dónde Tanya? Está en Filipinas. Sí, está en Filipinas. Ella está en España, ir de Filipinas. Después estudiar inglés. 6 meses ella saber inglés. Después ahora está en universidad en mi país. Por eso yo pensaba, tú sabes esto. Tú puedes aprender 6 meses inglés. Después estudiar allí universidad. ¿Tú no quieres? ¿Tú no quieres? Yo quiero. Oh, ¿por qué tú triste? ¿Tú enfadar? No. Sí. Cuando tú no quieres, no hay problema. Yo no enfadar. O yun, sabi ko, malungkot ka ba? Sabi ko, ba't malungkot ka? Ba't nagagalit ka? Hindi daw, masaya. Seryoso sa buhay si Sandra, yung po totoo. Mag-aaral mabuti. Sabi ko sa kanya, si Tanya, kakilala pala niya si Tanya, so nasa Pilipinas, alam niya. Tapos sabi ko, 6 months lang nakapag-aral ng English. Nag-aaral ng English ngayon, marunong mag-English at ngayon po ay college sa Lyceum. So, Lunes vete ahí para coger nacimiento y sí, identidad, ¿no? Coge esto para coger de todos, ¿no? Para coger todos. Después, cuando falta empezar de pasaporte, todo documento. Porque aquí no hay, aquí mucho tiempo para coger pasaporte, ¿no? Muchas gracias, tía Raúl, porque es una gran oportunidad para ir a estudiar tu país, porque yo terminé en mayo y yo quería ir a estudiar en la Universidad de Filipinas, porque hay más oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias para toda la ayuda, para mi familia, para mí, para todo familia Matinga, todo guineano. Pero cuando tú ir a mi país para estudiar bien, porque Tanya, tú sabes, ¿no? 6 meses hablar inglés. Ahora está en la universidad. 6 meses estudiar inglés. Después, cuando difícil de estudiar, paciencia. Pero hay universidad de estudiar Tagalog, pero no, mas mejor English. Yun, sabi ko mas Tagalog daw ba yung pag-aaral niya? English.
porque todo Pilipino saber inglés. Tagalog, esperar. Mas mejor inglés. Tú sabes francés, ¿no? Tú sabes español. Sí, inglés. Esto está bien. Inglés no. Ajá. Sí, sabi ko, marunong siya mag-French, marunong mag-Spanish, at marunong po siya pag natuto siya mag-English, 3. Ang laki ng opportunity ni Sandra kapag natapos siya ng pag-aaral sa college, lalong-lalo na kapag marunong siya ng French, English, tsaka Spanish. Sandra, yo explicar ha, mi país cuando tú terminar de estudiar universidad, tú sabes, tú puedes coger bien trabajo, ¿no? Mi país cuando tú saber inglés, francés, español, tú puedes coger bien trabajo, así. Por eso, aprender inglés. Para 6 meses, tú puedes aprender inglés, ¿no? Inglés ahí como aquí español. No, inglés. No, como nosotros tener español aquí, Ajá. así vosotros tener inglés ahí. Sí, inglés. Idioma oficial. Sí, idioma oficial, inglés. No español. Pero cuando estudiar inglés, hasta empezar, hasta tú aprender inglés. Pero ahora, Tanya, 6 meses está en mi país hablar inglés. Pero antes no saber inglés. Ni nada. Pero 6 meses saber. Así. Sabi ko si Tanya, sabi niya ang English daw, Spanish daw ba yung salta natin, sabi ni Sandra. Sabi ko hindi English. So sa pagtuturo din, English din yung ituturo sa kanya. So sabi ko si Tanya 6 months natuto mag-English, so kaya rin niya yan for sure. So yun po mga amigo, total si Sandra ipupunta namin din sa Pilipinas. So nakitaan ko ng hope o pag-asa kay Sandra na kaya niya makatapos sa pag-aaral, matutunan ng English dahil alam ko matalino to. So matalino si Sandra, maniwala po kayo at talagang ang nagiging problema lang po dito kasi mga amigos dahil sa kapaligiran. So nabuntis ng maaga dahil sa syempre iba ang kinalakihan niya. Pero kapag kaya na siya ay nasa Pilipinas at nakita niya kung paano ang mga Pilipino pagdating sa pag-aaral, for sure matcha-challenge to. At wala siyang choice mga amigo na kung di mag-aral dahil siya ay estranghero at kapag hindi siya nag-aral na mabuti, balik siya dito. Wala siyang pag hindi siya nag-aral na mabuti at basta ang gagawin lang niya ay mag-aral hanggang makatapos. Yun lang. Pero Sandra, cuando tú no estudiar bien, tú vas a volver aquí, ¿no? Sí, esto, ¿no? Tú vas a volver aquí cuando tú no estudiar bien, así. Yun, sabi ko kay Sandra, babalik ka dito kapag hindi ka nag-aral mabuti. So po, yun po ang kasunduan namin ni Sandra. So ayan po mga amigo, pasensya na po at hindi ako hindi ko masyadong explain mabuti at siguro sa pagod ko po. At ako'y kanina pa, late na kasi dito. So, basta ganun po mga amigo. Sana napaliwanag ko ng maayos. Paulit-ulit man ako. Ang pinaka-point po dito ay magkakaroon po ng magandang oportunidad si Sandra sa Pilipinas kapag nagpunta siya. Hindi pa man ngayon, pero for sure yan next year po. Depende po sa sitwasyon ng pamilya Matinga. Salamat po mga amigo at God bless. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.